gather to praise and adore you. We welcome you, Holy Spirit, to fill this church with your very presence. And may our worship reach us your throne as a pleasing aroma. May every songs we sing serve as an expression of our love and adoration for you. May the words we sing resonates deep within our souls, drawing us closer to your heart. We commit into your hands all parts of our service today. May the testimonies of our brothers and sisters serves as an inspiration to be strong and faithful in every challenges we face. May you speak once again to our pastor. Use your gospel to encourage us, to rebuke us and guide us as we prepare our lives in these last days. May your holy word serves as the foundation of our faith, that we may not be confused with the false teachings in this final season. We commit this time of worship into your hands. May you be filled in everything we do and say. As we leave this place, may your presence be May your presence be with us, filling our homes, workplaces, and communities with your love and grace. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay. Anong day na? It's the last Sunday of the month, I believe. Yes. Makikita kami nga post no ko di Facebook. Kunana no umayti sumaro nga bulan kunada. For example, January be good to me, parang April be good to me. No, sa nga Kristiyano, it's not the month of the year. It's not the months of the year ti mang decide no na pintas ti bulan tayo, di ba? It's God. So we should say, God, please bless me this month. Parang gano'n. It's not April, be good to me, or May, be good to me. Gano'n. So, okay, so it's this part again of our divine service nga, i-share tayo ti kinaimbag ti Apo through every challenges, also victories, ket adat ti Apo kada tayo lata. So I believe nga some of us ket ready nga share ti kinaimbag ti Apo ti biyan na. Sino ti mangirugi? Ani Auntie. Madaydayan na Apo Dios. Sorry, takwa. Emotional. I was really touched and blessed by the Sunday school this morning. Actually, parang nawalan na ako ng perseverance. Because to 2023, I had a body ache na talagang talagang nagregrigat akin di chay, ingana 2024. But I was very touched and I was blessed by the message this morning. Talagang at Kristiyano kat hangad bed of roses. Tapos ngayong April na naman, nung si May Ana sa banting, ako na doon sa bahay. Nagkaroon na naman ako ng, ewan ko, ang kati ng ulo ko hanggang sa aking likod. So makita nyo mga piglat-piglat kasi pag tinakamot ko, mas lalong gustong-gusto niya. So super piglat ang aking kamay. So one night, sabi ko, Lord, parang pagod na ako. Kung gusto mo kunin mo na ako, talagang that night I was really crying. I said, Lord, hindi ko na kaya ito nangyayari sa buhay ko. Kasi nabi ko kay Melky, sabi ko, Melky, impulang ko tibeg ni Apo Diyos and idirabi. Kaya talaga nga, hangko nga maibturan di jay nga katiti, ulok, no inikat ko kat pirmi nga nagdadakkel nga maikat kan no kakat
agdadanom ti ulo. But I praise God that I was able again to overcome. Kita taawanin dagijay katita na panak to hospital pinakiskis ko kat kunada nga awam ti funggal na. Kita kunak Lord iso idirabi ag sangsangit akmanin kunak Lord forgive me. Ang ko maanusan no apay no kastoy. Anya ngay ay nangay ti faith ko kunak manin ken Apo Dios idirabi kat ag sangsangit akmanin ken Apo Dios forgive me. Thank you that I was able to overcome again this kind of sickness nga mapalpalabas ti biyag ko. Kaya kaninang umaga talaga I was shedding tears when Brother Esther was teaching us regarding perseverance. Kita sapay ko mataamin tayo kita anya mga rigat nga uway ti biyag tayo ket ag-persevere tayo takuna namot nga rod nga ti Kristiyano ket hanga bed of roses adala ti pagrigatan ngim they kanya ket kunak sapay ko matamaabutak di tribulation tani daytoy pay lang nga ma-rikrik na ket hangko kaya how much more no maabutak to pay di tribulation. So I give God all the glory for overcoming every situation in my life. Thank you, Auntie, for that. Ano yung sabi niya? Perseverance. Kagaya nga nung message kanina. Ay, yung Sunday School kanina. Perseverance or, ano ba yun? Long-suffering or patience, di ba? It's one of the fruits of the Holy Spirit. Nga, no, naglaka nga ibaga. Bear the fruits of the Holy Spirit. Nga, we can only bear those fruits with God's Word. Continuous hearing, when we continue to hear the word of the Lord, yun lang. Sino to sumaro, no? Adati agis, you wanna come here, anak? May I call on Sister Hailey? Tumay na siya. Ang komuno kayat na unoy. Hello po. I would like to thank God po for the wonderful news noong Wednesday. Last year, during the application period of UPCAT, I wasn't able to complete my requirements on time. And I thought na, I won't be able to go to UP like I wanted to. So never mind. May ibang schools naman. And then, just like 2 days before the exam, tinawag kami ng teacher namin. Sabi niya, pwede pa mag-apply sa UP. So renash namin yung requirements that day. And then we got our test permit the next day sa Lagawe. And then, pag-uwi ko, nag-rush na ako mag-review because the next day was the exam. And I thank God na kahit hindi ako nag-exam sa ibang school, I still passed the UPCAT. And I'm really thankful to the Lord because during the exam, I was thinking, Lord, if this is the school you want me to be in, then I thank you. And if it isn't, Lord, then please guide me to the one that is the right one for me. And that's all po. Thank you. Kaya siguro ayaw pa niya mag-testimony kasi hindi pa siya nakapag-enroll. Handa nga kung ano, hanggat makapasok siguro, Jai. Just like okay, thank you. Okay, that's it. Wala na bang hahabol? Meron bang naka-prepare? Wala na? Pag wala na, I hope we're ready to sing and dance for the Lord.
get my music team again to lead us with songs and praises. And afterwards, Pastor will get the mic for the word. Ayan. So, it's time for us to sing once more. Let's sing our praises to our Heavenly Father. Kung na ato'y kanta, no anyaman ti sitwasyon mo, anyaman nga panawon, ni Apo lat ti pagdayawan tayo. Isulat ti dayawan tayo. Amen? So, inviting everyone again, stand and let's sing praises to our Heavenly Father. Araw-araw kasiyahan, The
Ever we try to sing praise and glory, one more and strength unto our God, unto our God. Mountains in the one restraint, this is our God. Ever we try to sing tulad o Diyos, wala kang katulad o Diyos, wala kang katulad o Diyos, wala kang katulad o Diyos. Awan ka patpalam, awan ka patpalam o Diyos, awan ka patpalam o Diyos, awan ka patpalam o Diyos, awan ka patpalam o Diyos. There is no one like our God. 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 Kadalasan wala kang katulad. Wala kang katulad o Diyos. 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 Amen, Lord. Tunay nga, wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. There's no one like you. That's why we keep on singing for you. Patuloy ka naming inaawitan, Panginoon. Patuloy, Lord, ano man ang aming sitwasyon, ikaw pa rin at ikaw pa rin ang aming dinadakila. Hallelujah, hallelujah. And yes, Lord, we have a lot of songs, we have a lot of poems, we have a lot of testimonies. Awan lata apo iti umartap iti kinaimbag mo iti bibiyag mi ngam apo. Si kalata ti daydayawan mi. Kaya't milata apo nga. Yumay dagiti panagdaydayaw mi babain iti kankantakan iti anyaman nga mabailan mi apo. Because that's our form of worship. That's our response to you of how good you are, Father. Hallelujah, hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
kaniya mo, Apo Dios, iti kinaimbag. Aduman ti rikot, iti daytoy nga lubong, nga mapo, ti panakikakaadam kaniyami, ti panang tultulong mo kaniyami, o Apo Dios. Ti panang ipapaay mo, iti pigsa ti pakinaka mo, Apo Dios. Dagiti parabor mo, Apo Dios. Dagiti bendisyon nga umay ti biyag mi, awan pangikumpiran mi, o Apo Dios. Diday-dayaw da ka, Apo, gapo iti kinaimbag mo. Awatam nga dagiti nga pagdayaw mi, o Apo Dios. Kinapo, repay ka dagiti mensahe, agtultuloy ka. Nga agtimag ka niyami, lukatam dagiti panagkita mi, tapno mailasin mi, dagiti kinaimbag mo. Kirapo Dios, tumaod, iti naimpuswan nga panagdayaw ka dagiti puso mi. Dayaw ka, Apo Dios, dagito iti kararag mi, tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Dayaw ni Apo Dios. Tama ba? Last week na ng April ngayon? So that means anong petsa na ngayon? 26. And based yung meeting today kon, we should be having a post on Friday for a family day. So pantay sa agtampisaw kano. So ayan. Pantayag we need to relax. We need to remind ourselves na sa init ng mundo may mga lugar na malamig. sa pagkaabalahan ng mundo at dadagiti lugar nga weekend post ket agina na tayo basit i-enjoy tayo nga ni Apo Dios inikkan na tayo kadagiti a family to celebrate. Dayaw ni Apo Dios in a church to rejoice with. Hallelujah. At dagiti sumagmamano nga announcement nga kayat ko nga ibingay nga umuna. Into no bigat, mangrugi ay jay ada iti TCE1, iti CEF, Child Evangelism Fellowship nga from Baguio. It is a worldwide ministry concerning children. Now, kung natin nga children ministry, it does not mean lang na sa church natin. Because you have children ministry in your homes. So, ayan. So, dito ay dati training, may damanin dito'y banting, into no bigat. And this is a 5-day intensive training, 15 subjects on evangelism. So, madaling mag-evangelize sa nag-iisip na tao. Paano mo i-evangelize yung bata? In my experience, nung nasa seminary kami, pag theologian ang kausap mo, nalaka lang ti makiapa. Maawatan na ti puntom. Ngamji ubing, you need to have so many strategies. And they will come and teach us on how to do that. So this is more on evangelism. And then 15 subjects ito with certificate. And registration is 2,800 plus 1,000 na food for 5 days. Saan kakakain ng 1,000 for... And if you are nangangailangan ka ng CPD points, this is 15 CPD points. So you just comply all kasi may certificate coming from them, CEF local in Baguio and CEF California. So dalawang certificate ang darating. And kinikilala ito ng CHED. So yun, if you want to enhance your parenthood skills on how to, bakante kayo, come and join dito. So madaydayaw ni Apo Dios. And then, this week, nasa biyahe kami, nakita niyo siguro yung post. We went to Quirino to bring itong seminar na dala-dala ng trail makers. Nagimbag ni Apo Dios. We go and do ministry and at the same time that is rest. So napang kami di jay and talagang it's a nature Di kami tuktok ti bantay. And these are the brethren from Quirino. Siyempre hindi lahat yan kasi ang layo nito. Nagadayo.
Problema mi nga ni Ken iti ta kuha, naudi nga nakamotor. Masursurutan na nga ta dagito nga kabakbakiran na yun. Matay-dayaw ni Apo Dios the Google Map works. Natuntun na kami, mat. Hallelujah. So, very successful. Of course, our Ken and Sister Mercy, isa sila sa mga nag-share ng testimonies nila in their journey with the Lord. Kasanuda ngay mununag, pakikipag-ugnay sa Panginoon in their journey, in their faith. So, yun, very successful. Ito yung church natin na napakalayo. And in the spirit of ugnay, yun yung tema na dinadala namin is we are bringing na you are not forgotten, we are connected. So, madaydayaw ni Apo Dios. So, yan, according to their overseer, Pastor Richard Biagan, nag-commit na sila doon na this should be a yearly event. So, binook na nila yung trail makers to be going there. Of course, not in the Bunglin, but in the entire Quirino. It should be a yearly event na ginagawa nila. So, dinagdag nila sa calendar nila. So, mataydayaw ni Apo Dios. So, thank you for your prayers. I know na you're praying for us. You've seen the post. It's a very successful ministry. Ayan. So, magaling na ako, kaya nakarating na ako doon. Last week, anak na nakigimo ngayon, kung na Uncle Purge ka, nag-backslide kan samot tayo. Di ko makigimgimo nga na, nag-stomach trouble ak. Gapu iti kinaraw-rawit. Nga naka-join iti, nagbiyahe ak from Pangasinan, para lang kamakaman di men's fellowship, diya mo lang naka-join. Di mano na, dito ikaw madimot ti tiyanan. So, mataydayaw ni Apo Dios. But, sakit tayo, mapantay ti sakit. God is our healer. He heals, mataydayaw ni Apo Dios. So, ayan, we were able to do far-flung ministry. Full restoration of health. Kahit kati mangibingay iti message nga I will be giving the title, The Unseen Yoke. Finding rest in a world that never stops. Napaka-busy ng mundong ito. And this reflection, kasi nag-exit ako, I went to Manila kasi it's like year nga non-stop ako sa ministry. A year na. Sunday, nandito ka, Monday, nagtuturo ka sa Bible school, sometimes evening classes, and then pupunta kami sa extension classes sa Haliap, and then may invite ka man iti sa Balinga district, or even outside ministry. 1 year yan. 1 year and then plus works, hindi natin alam paano mag-post, and at the same time we wonder, bakit stress ako? Wala naman akong problema. and yun yung realization ko while being there. So of course, the big idea of the message is, true rest is not found in escaping work. Because I skip work. I went there to relax, but I don't know how to relax. True rest is not found in escaping work, but in exchanging the crushing yoke of the world for the gracious yoke of Christ. The Lord is giving me rest. The Lord, He has gifted me this gift of rest na nasa condominium ka na wala kang binabayaran. Nasa pool ka doon na wala kang entrance. Nakahiga ka doon na parang pag-aari mo, nakahiga ka ting nga iti jay pool area, ti labas-labasan, ti aeroplano jay Pasay, paano nagmayat nga biyagay? But I don't know how to relax. I don't know how to embrace the gift of rest nga binibigay ng Panginoon. So, ayan. So, while reflecting that,
kung mapapansin natin, pagtingin ka sa iteglawlaw tayo, agbibiyag tayo iti lubong nga very connected. Pag may gusto ka, ni Pastor Benny din, o dakayat na nga ibagay di Pangasinan, abangan nan yay Greenland dita sa ango, ko no, dalang apan na ibaga aglugan tibas nga mapanji Pangasinan. Siya, no, day bagam di kabagyam, ay kay, ti kapartakan idin, telegrama. Tungkulan na di dyan, who will use that? Who will use that? So, or mapan ka agpila, ijay Sulano, ijay PLDT. So nagpila ka tibagat, malumton into no maalam di islat mo. So parang ganon. But at datay iti lubong tatanga very connected, very convenient, very comfortable kumain. I-compare mo in the entire human history, ito kumayo bahagi ng mundo na very comfortable. But according to studies, ito yung generation na yung stress level is unprecedented. Napaka-stress ng mga tao. So, yun. Ito yung record highs, sa talagang study nila, record highs doon sa anxiety disorder. Bakit anong nangyayari? Yung burnout, yung concept of burnout is global epidemic. Global epidemic ang burnout. So, yun. Ewan ko nga kung nakakatulog pa ba tayo. Kasi we sleep with our phones. Napansin ko yan eh. Kasi siyempre, ti trabaho, US. No, agtrabaho, dagijay, boss mi dijay US, bigat dayjay, rabii tayo. So, no, nagpost da ti trabaho, tinga rabii tayo. Di tinga, alas 10 da dijay New York, di 10 o'clock da dijay New York, ti bigat nga office hours da. Into no, agpost da ti trabaho, that is 10 o'clock dito eh. Kat sumrek ti trabaho, mga around bago da ag-close di jay, so mga 3, 4, kaimasan ti turog dayta. Ket ditadang agpost ti trabaho, ti cellphone kaniyak naka full volume, naka disuji abay ti. Basit nga turog mo, katambungan ng ngegi point, timayab ti kontrata. So parang ganun yung how I orient myself. So yung question ko, parang half sleep. Half sleep. Kaya itong cellphone ko, pag tinitingnan ko yung sleep grading ko, kulang na kulang sa deep sleep. Half sleep lang talaga lagi. Kasi isang ganun lang. Isang ganun lang, kailangan mong gumising para tingnan kung will you grab it or not. That's the world where we run. So, ayan. Daming notifications. Tapos yung race ng utak natin. Tapos dumagdag pa yung politics natin. Alam niyo, this week, I isnooze lahat ng news channels sa Facebook ko. Inisnooze ko lahat yan for 30 days. So walang lumalabas na balita sa Facebook ko. So, ayan. Praise God. Dinapang kami di bunglin. Kasangpo mi di jay, makitam ti kakadwa. Kung kunada di jay, birbirok ti signal. So, ayan. Ito yung nangyayari sa mundo natin. Actually, may nangyayari sa atin na we are not even aware kung ano yan. Akala natin na sa mundo tayo ng freedom, but actually parang bumalik tayo sa slavery. At ito ang mga posas natin. So, yun yung kwan. Pagod tayo, pagod sa kwan, and then hindi, bakit ako pagod? Kasi wala naman akong ginawang maghapon. Pero dahil sa technology, yung utak mo hindi tumigil. Impaigid mo di cellphone mo. I-read mo ba shit? Tapos in-read mo, agtagtaginap ka nga Facebook. Takas di ti taray, ti panunot mo amin. At da iti invisible yoke nga mangidra-drive da ito'y lubong tayo.
exhaustion, mga ganon. And then they convince you na dream. Ang daming itatak nila sa utak. Napansin ko yan last year. Last year, talagang, I think that is the highest level of my stress. Kita yun di last year. Naging tistibok ko. Medyo kumapal na ngayon. Kasi napansin ko, I'm so concerned of the future, puro investing. Amin, trabaho, tapan panunutom di future. Kasi yata di panunot ko, abang elementary dagito, agpakulihiyo akon. Sino makatrabaho to into no 55 kaslakas jay? Na-realize ko, hindi, kabil mo amin taima mo nalipatan mo yung word nga, hindi ka naman, may kasama ka naman sa pamilyang yan May kasama ka dyan, kasama mo ang Diyos. And hindi nagbago sa sinabi niyang, I will supply all your needs. Kasi, looking at the pastors, sina Pastor Benny, napagkuliyo da kami, mate. Dagiti pa pastor tayo. Mapangka di jay arto. Da jay nakatugaw di jay ayan ti malasakit ni Joy ka. Anak ni Pastora Rosie. Kana paglipas na mo dagitoy. And thinking of that, makumikom tayo ba? Binukbukudang ba nga mga imbibiyang ni Apo Diyos di biyag mo? So parang ganun and madiday to yun I'm always thinking of the future na I forget the now. Yung para sa ngayon na moment mo sana, inubos ng future mo. Napanak nagpa-check up iti mata, tanong ko, kulalante yung mata, kurang ti turo. Kuna na yung doktor, uminom ka ti adu nga danom. Kasi namagat ang matam. Hanga consider nga danom di kapi. Kuna na kanyak. Di 8 glass in the valley di kapi di jay. Kuna na tayong bilang mumutin nga. Apay manunga mugs of coffee tayong malmalam. Hindi daw kasali yung kape sa 8 glass of water. Diuretic pa yung coffee. I-drain niya yung liquid mo. So, parang ganun yung kwan. So, may invisible yoke na we need to realize kung anong nangyayari sa atin. So, ayan, may quiet slavery na nangyayari sa atin and we don't even realize it. Okay? So, we must recognize the causes ti chronic stress tayo ket daytoy. We are serving a cruel, unseen master. And that God in His grace has provided a rhythm of rest leading to Christ. At itid ni Apo Diyos nga inanakan niya tayo and we need to relearn. We need to relearn how to rest. Maday tayo niya. Amen ko na tayo man. Hallelujah. So, ayan. We need to enjoy life. We need life in its fullness. So, parang ganon. So, ayan, diyan mo, no, into no ba May 1 ka i-require tayo nga i-off the cellphone? Kasano di kamera tayo? Dawang pagrason nga kameran. Hallelujah. So, ayan, magawa tayo sa ating palaro. Patagalan ng ilagay, kabil tayo yung cellphone tayo sa table, tapos patagalan. Yung di kabayagan nga mang bawi yung cellphone na di dyan, iso ti winner. Ayan. So, yan yung nangyayari sa atin. Now, titingnan natin, how do we identify this invisible chains of modern slavery? And what path has our gracious God provided? Ano yung ibinigay ng Panginoon na paths para ma-liberate tayo and makamtan natin yung tinatawag nating true rest? So, ayan, tingnan natin and mag-journey back tayo pabalik sa pinaka-stressful na bahagi ng mundo dito sa record ng
scripture. We go back to Egypt. Kasi that is the time na itong people of God were enslaved. So, ayan, magmi-mirror tayo sa Egypt and tingnan natin kung ano saan sila niliberate ng Panginoon, and then we will reflect dito sa modern slavery na kumikilos sa sistema natin, the system of this world. Pag pinag-aaralan mo ang economics, actually, kung nadadagiti economists, DJ Galot, Posas, Kawar, binaliwan da ka no tinagan na. Dati, tapno mahandle da ka, at dadagijay kawar, ngay kabil da. Yung tikawar ka no kanyatay tatta, it's either your ambition, your salary, yung mga ganon, yung mga promotion na kinakamtan natin. Are those wrong? I think they are not wrong, pero we are too invested to it. We are too invested to it na doon, umiikot na lang ang mundo natin doon. We are not living life. We are living to survive. So parang gano'n. And we need to review or reflect sa mga bagay-bagay na ito. Now, doon sa kwento sa Egypt, itong mga Israelites, 400 years, yung identity nila, ang nalalaman nilang identity nila is producers. They need to produce bricks. Kailangan nilang mag-hit ng quota. O, damagin yun ni Madam Bing, manungalungon di masapol nga madispose mo. Quota. Naglalakulungon. So, ayan. Kanya that they have to produce. DJ biyag da na define iti may sang rhythm. Work, exhaustion, collapse, or even death. Paikot-ikot doon. Walang weekends. Walang rest. Walang pause. Yun yung mundo na iniikutan nila. Pag may nagpahinga, rest in peace yan. Pag nagpahinga ka, patay ka. So, the will to survive, keep them to work. So, ayan. Daytoy lubong tayo gamin tata, parang sineselebrate niya yan. Pag workaholic ka, pinapalakpakan ka nila. Ito yung create ng mundo na image. Pero the workaholics are dying. Their family is crumbling. Yun yung nangyayari sa mundo natin ngayon na parang ganun. Yun yung nangyayari sa kanila noon, ganun rin. Ganun, may image rin na similar doon. So on vacation so ni Parao, he was the visible master. Siya yung nakikita nilang master. Kit dayjay latigo, dayjay visible enforcer. So ayan, rest was a crime against production at that is punished severely. So ayan, human machines, ganun yung nangyayari sa kanila at yung output lang nila, yun yung worth ng buhay nila. Now tingnan natin yung yung sistema ng mundo natin ngayon. Actually, Paul in Ephesians 6 verse 12 talk about this. There are powers and authority. Powers in the dark world. Sabi na, mayroong invisible system. Kung mahilig kayong agbasa-basa dagita articles na bagbagadang ako, addalang ti manong nga pamilya mangkon control iti daytoy nga lubong. Dagitoy presidents tayo, puppets lang dagita. Addalang mangdikta kanyada, their decision making, they don't control. Ganun raw sa buong mundo natin ngayon. And dumteng to yung panahon na the invisible Parao will reveal himself, and that is the Antichrist. So far, yung mga galamay niya lang ang kumikilos sa buong mundo. So, ayan. So, he is talking about rulers
invisible thrones, yung mga sinasabi ni Paul dito. We do not wage war against flesh nor blood. Ano to? So, ayan. So, dagito yung powers, they do not have change. Sa mundo natin ngayon, algorithm. Algorithm. Ang maawatan ni Pastora Imelda, ayan. Si Pastora Imelda kasi, nag-vlogging si Pastora Imelda because that's her hobby. That's what she likes doing it. Pero you go back to Hong Kong and they are vlogging. Si Pastora Imelda, nakikita mo ang saya niya sa ginagawa niya eh. But actually in the Hong Kong, pag nakikita mo yung mga OFW nag-vlogging, no, they are aiming for kailangan makapos ka ng ganito, kailangan nakihit mo yung algorithm. Yun yung nangyayari. Kaya nga vlogger na lahat ngayon eh. At dapat yung mga anti-halo block. Karumkaman na di halo block for the views. At dapat natay, natay tikwa kakasyay. Ado natay tab, they are aiming for the algorithms. So, ayan. Metrics, metrics tayo tata, salaries, salary grade, mga ganon. Di ba, tikunada, no habang ngumat nga to di rangkom, lumaglagan ko matibiyag. Haamait. Nguma nga to di salary grade mo, nguma nga to mo dagi di responsibilidad mo. So parang there is a system na we are not aware of it, but it is enslaving us. It is enslaving us. So, ayan, we need to be aware of this so that we learn how to embrace rest. Of course, I'm not saying that you resign, but we learn how to balance things. Kasi pag hindi tayo aware dito, hindi natin mababalanse. Hindi mo masasabing, ay, tama na. Yung cellphone ko, pag nag-hit ng alas 12, tutunog yan. Time to sleep. So I have 15 minutes, magtimpla ako ng Quaker Oats, slow down, relax. Kasi ang mga kasla makinang in shut off mo ko, shut off. So kailangan nga slow down ka and then go back to bed. So hanggang 8 o'clock yan. Yan yung kasi hindi ako early person eh. I rather sleep late and then wake up late. So, kasi pagbalik ta rin ko yon, sleep sumanuya abak ti bigat. So iba yung clock ng nasanayan na clock. May kanya-kanyang body clock tayo. Of course, kanya yung office. You need to be in the office at 7:30 or 8. So ang gagawin ninyo, you need to sleep early. So, yun yung nangyayari. So may itong taskmaster, build bricks, metrics, salaries, followers. So yung mga parang ganun rin. So, pag nagpahinga ka, pag pakuya-kuya-kuy ka, parang may nabibuild sa loob mo na nagigilty ka. The system of this world, parang ganon. Pag wala kang ginagawa, nagigilty ka. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. But we don't know how to rest. The mind never stops. So, we are in Egypt without even realizing it. So, ayan. Now, ni Apo Diyos, He is a loving God. Yung kinakanta natin kanina, yung kabutihan ng Panginoon. He thinks of our well-being, our welfare. Ibinibigay niya itong rhythm of grace. Actually, dito yung Genesis. Idinakraft dito yung Genesis, it is to communicate with the Jews. Kasi ano yung system ng buhay nila, kailangan i-reformat ng Panginoon. So, meron yung kung babasahin yung bungad pa lang sa creation. So, sabi na, there was evening and there was morning the first day. Evening first, then morning. Bakit gano'n ang pagkakasulat niya? Evening first, and then morning. Agtrabaho ni Apo Diyos, tapos at dati, bawat day 1, agtrabaho ni Apo Diyos, then evaluate na, it is good, it
It is good. And then, una na, evening, imighty Rabi, imighty bigat the first day. Bakit nauuna yung evening? Now, ito kwan. So itong mga Israelites na newly freed slaves, nasa trauma pa rin sila ng slavery, nasa wilderness sila. Intid ni Apo Diyos kanyada daytoy Book of Genesis. So kitaan tayo jay refrain niya, jay kunak na to. There was evening and there was morning, first day. Evening comes first. Anong point nun sa Hebrew mindset? Jay Hebrew day, hindi siya nagsisimula sa umaga. Nagsisimula siya sa gabi. Ang takbo ng mundo sa mindset ng Panginoon, you rested. Therefore, pagkagising mo, you work. Pero sa mundo natin, mag-work ka para makapag-rest ka. Mag-invest ka na ngayon para makapag-retire ka. Yun yung system ng mundo. Di ba? Trabaho, tapno deserve kung tumuti aginana. Deserve. Pero yung mindset ng Panginoon, no, rest. You take your rest. And then you work. And then rest. Binibigyan niya sila ng rhythm. So, yun yung ititid ni Apo Diyos kaniada. So, dati, nakaproduce dati brick, and then, sadan to agres no mahit da di kota. Ngem ni Apo Diyos, agasan na di trauma di pampanunot da. So, kini Apo Diyos, your value is settled before your work begins. Mag-rest ka lang. Deserve mo yan kasi you perform. Pero ang Panginoon, hindi. Magpahinga ka. And then duty lang yung susunod doon. Yung identity mo, you are a child in the house. You are not a slave in the house. Diba? No anak ka, maturog ak pa'y inang, damdamak to gwalisen. Ngum na di office, nagtrabaho ka pa damdamakan to ginanan, to nagawid ka kung ni boss mo. So parang ganun yung ginagawa ng Panginoon sa kanila. So ayan, you are not machines, you are my image bearers. Yun yung kino-communicate ng Panginoon sa kanila. Of course, you work. You were created to work. But hindi lang kayo na-create to work. You were first and foremost, you are created to bear my image. Kaya minsan, dahil hindi tayo rested, sabla-sablay ang work natin. Kulang yung performance natin because we are not rested. Pero isipin mo di kwa, nabanbanugak nga naging ina na. Dako matrabaho, lakas dyan nga Balimbas dyan, makabannog tagi na na. So, ayan, yun yung system na ginagawa ng Panginoon, reframing their thoughts. Now, so, meron silang master na hindi kagaya ni Parao. So, ayan, ni Parao kasi, talagang pressure iso na, pumatay pa ni Parao So, walang feedback. Walang feedback. Kiniapo Diyos, mapansin ninyo ijay panangilatag na ti Genesis, God repeatedly poses, magpo-pose siya, and then titingnan niya yung trabaho niya, God saw that it was good. Hindi tinatanong ni Parao yan. Kiniapo Diyos, for example, Friday. Okay, Friday. Nagtugaw ka jay terisyon, nagtimpla ka ti kapim, inya jay na-accomplish ko tatanga week. Is it good? Naaramid ko ba jay pagrebengak iti gobyerno tayo? Wenno God, gaputa agkakaribuso ka ket puro pa sa kumplimento. So parang ganon. Problema naman minsan, tatambakan da ka impossible to finish, di ba?
So, ayan, tapos yung boss mo pa, imbis nga load na dahil, impasa na pa kanyam. So, parang I think, how do we balance that? Na-enslave tayo sa system. So, niapod Diyos, ikukuha na nga, you need to appreciate. So, hindi kalman, nagpahigid kami DJ Jadi. Ada nag-order iti coffee halo-halo. Dagayang mas jay, coffee halo-halo. Apan yun to padasan gini Junior Inasal. Awan ti rebates ko di jay. Da nag-order ti strawberry halo-halo. Iminom di gasolina, ay minom di lugan, di uminom di na pan nagkasaban. Pastor John, paigid tayo di jay. Pastor John nga boss make it. Halo-halo tayo dito. So, yan. And then we sit down there and then, is it good? Hindi pa parang 3 yung ni-lecture ko Sabi ko kahapon, bakit ako lang nag-lecture? Na-realize ko, is it good? It is good na sinay-deliver yung message. Pero next time, madinsa. It is good kasi 3 nga lecture yung na-deliver ko, nalpas kami nga nagsapa. I think it is good. Ang ganda ng feedback. Even kanyami, relax kami. So, ayan. We need to learn how to evaluate. So, kasi ni Apo Diyos. He is the master who is also an artist na nadidelight siya sa creation niya. Do you delight in your work? You delight on your salary. But I think, iso nga hindi inayabandak ti ko ti daytoy iskulanda Ate Lisa to Science High. They invited me to speak to them the Teachers Day da. And then I speak about the biblical concept of no, you are not just teaching for your salary. You are helping in craft or in molding this world. Walang magmamanage sa mundong ito, walang magbibuild ng magagandang buildings na engineers kung wala kayong humubog sa kanilang teachers. Walang mga lawyers, walang magaling na maglagay ng pera sa maleta. Actually, we can repair this country and it starts with the teachers. And that is what I'm doing. I'm repairing this country and it starts with this pulpit. And it should go to your students. It should go to our families. Nunyararami doon bahala dadayayan. Basta si kami, isabali kami. So, ay kadan nga, no, you are partners with God in making this world a better place. Yun yung You need to put purpose. Hindi ka nandun dahil sa sweldo. You need to change your mindset and follow the blueprint of the Lord. We are working, we are ministers, whatever na nuhaan nga aglako ni Manang Susan iti gulay, ni Manong Henry lang ti aglako ti karne, kay blood amin nga tao. Iso nga kailangan nga dan ni Brother Jay kung nga mang balanse mo ti grocery. So, dagi jay tagamayuyaw, maragragsakan data, idanon ng grocery. You make this world a better place. So, yun yung natin, connected to that. So, ayan. Ang Diyos natin, He is not a distant taskmasters na nagbibigay ng orders. So, labing creator siya na sineselebrate niya what He makes. And when you perform your job, ni Apo Diyos matakit, pinarswak dayta. He is doing well as I intended it. So yun yung nangyayari. It is good. It is good. Kaya pag nag-a-align tayo sa purpose ng Panginoon, nasa-celebrate kung sino tayo. So ayan, tanggalin mo yung concept na ganon. Pera lang ang usapan sa sweldo mo, mai-stress ka. There should be a purpose in what you are doing. So, ayan. Now, and then dito yung matlang, Genesis, introduce sa kanila yung holy pose. Holy pose. On the 7th day, God rested.
Nabannog nga ta ni Apo Dios. Apay ta naginana. Apay ta naginana. God blessed the seventh day and made it holy. So, ayan, han nga mabannog ni Apo Dios. Ngam ti aramidin na ditoy, apay matalimo daw ni Apo Dios. Naginana to set an example to these people who were created after His image. Kung ako, ganito rin kayo kasi you are created in my image. So, ayan. Yung rhythm of work and rest, pinagsasama niya sa fabric of creation. So, ayan. If you violate the rule of rest, you are violating a natural law. Ay, bumak nang dagiti doktor. So, ayan. Kunana ni Dr. Jay Dangilan, kunana. Inya nga iti inaramid mo, sir. Nagmamaya mo ti records mo. Magmayat di BPM, nagmayat di sugar mo. Okay lahat. Mababa yung kolesterol mo. Okay yung uric. Ano nang ginawa mo? I follow the rules of rest. Napansin ko ano, sobra-sobra lumabusak kaya launa na nga to tibipik. So I need to shut down at 12. Gimatangak da jay, kalakalay atin da di jay nga ag-exercise, da jay salas. And then, ganon. Kasi yung work ko, nakatugawak lang. And sometimes makabannog tagtugtugaw, kailangan itimapan di jay agbannog tano mainanaan ka di tugaw. So parang ganon. Napansin ko na in-stress, pag pare-pareho ang ginagawa mo, mai-stress ka. Kailangan bagu-baguhin mo ang routines mo. So nga, nga mo banbanog ni Pastor Brian, napan, adjay man dibong linen, that is rest. I'm changing the routines. Pag paikot-ikot ka sa routine, kaya mag-ministry, sumama kayo minsan. So, ni Jimuel ka ko, at muna ko, marshmallow, di taba, nagdadaktal dewa, kinan na ka, maulawa mutan ko na. Nagpupuskol nga taba ka, maulawak sa mutan. Actually, when you change the cycle of your routines, that is rest. So, ayan. So ni Apo Dios, Jay ikot na nga work for 7 days, binago niya yung routine niya. And inaramid na nga law, thou shall rest. Kung ano ko madya. Thou shall honor the Lord's day. Thou shall rest. Inaramid na nga law, tapno puwersaan na isuda, nga agina na. So nga kunana ni Jesus di may, naaramid ti sabat para iti tao. Tapno agina na, makabannog kay mait. Kunana niya, pulpulisin da iso na, agina na ka, nadagsin unay tabi na ka, makabannog, da sitsitaan da gijay kwa. Apay, wala naggibakam, urayan pa lang nubigat. Dayta, ina na ti purpose na, haang linlintag. So ayan. Ni Apo Dios, kayat na nga agina na tayo. Bagaman takabay mo, agina na ka. The Lord is liberating these people. Okay? So, He set an example. Now, ito, yung rest na in-establish niya doon, tuloy-tuloy yung concept na yan, concept of rest. Enter the day of the Lord, kung na rest, day of the Lord, rest. Ingga na nga imay ni Jesus Christ, nga inarticulate na, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Imay ni Jesus Christ. Tanababanog, dagito itatao, hindi panawin na. Tapos nimayon pa. Dayjay religion nga in-set up ni Moses nga mangtud ti inanakan niya da, inaramid da pa'y nga trabaho. Inaramid da pa'y nga requirement. It is intended to make them rest, pero maka-stress mo. So ngayon, in my principle, as your pastor dito sa church na ito, sinasabi ko sa music team nung nabannog kayo, i-message you team.
Tajay hanga na bannog, isutiom no talagang amo kaya, come. No mo kaya, agres ka, tatdagijay, kaya na pay. Kasi I appreciate what you do in the church. I know alam niyo kung bakit ayoko mag full-time na pastor? I'm working to understand your world. Para alam ko rin yung may kota, alam ko rin yung kwan. Kasi, kasla nakalalaing nga tila, bagbagam nga linlintag dito. I need to craft messages. We should be on the same page. So, yun yung mindset kung bakit ni-establish ko yung I need to be working. I need to be a working pastor. Kaya yung mindset ko rito, awanti roles. Apay niya pala, birukak ngay. Kinagmamaya mo't pa nag-perform yung ti ministry. Agmumove mo't ti apo ng praise and worship tayo. Kantay man linlintagnan. Nga maka-stress. Men's fellowship kit uray awan di pastoryo ko nagsayaat. Haanak nga rod makaumay, tagkib-kibur ti tiyan, kaninyo aamin di karne dito. Lakas jay. We come from the spirit of rest. Ministry to be in the Lord should be relaxing. Isong ano, at dati hanga na kaumay nakigimong, bakag saksakit, ikararag tayo. Hanga tayo ibagbagam, nag-backsliden day jay. Kumusta tabaka agsaksakit? Ewan ang kalperd siya rin ka, nag-backslide kan samot din, pastor. the spirit ngayon may ni Jesus Christ is the spirit of rest. Isong ano, saksakit kayo, i-text yun ko, tapno amo tayo, ikarkararag. Nya, tabalbalunong ta oxygen mo nga may tikapilya. Ay na, ma-stress ti makigimong kanyam ta, bilbilangan da di pa nagsung-asungab mo. So, ayan. Ni Apo Dios kayat na daytoy. Come to me, all of you who are tired and burdened, and I will give you rest. We come from that. We come from that. Kasi naging theological tayo masyado dito eh. Yeah, about spiritual lang. But what that does mean in the natural realm? So, ayan, nakakapagod of course yung religious burden. Ang ganda nga, hindi ka, maniwala ka lang sa Panginoon hanggang makipagpakalaing ditan, awatem latan ni Apo Diyosen, solve di basol mo, dumawat ka lang ti pamakawan, that's it, you can relax. Hanga mapangkaman, agbagbagkat ti cross ditan nga, sapli-saplitem tabukot mo. Inala na nga rodtap no makaina na ka DJ nga pressure. Dayta baboy, dayta karnero, dayta manok. Si daem dayta atang-atang, ada-atang isuna ti atang. So parang ganon, he wants to give us rest. So ayan. Ito ni Jesus Christ imay daytoy. So wala na toy. Take my yoke upon you and you learn from me. I am gentle in heart. Ang relax ni Jesus Christ. Oh, di nang topik eh. Danagasan ti ko, may bagbaga nga nagasan ka. Kaya nang relax lang ko man ni Jesus. Apan na imbaga-bagay, di ko nag-trending ni Jesus ay. Adapte agpos nga may sakit, adat to'y suna, dajay daman namin ay. So, ayan. Jesus stands before the exhausted multitude and offers what the world cannot. Rest for the soul. Rest for the soul. Parang, yung Sabat, yung slave mindset kasi, pag hindi ka mag-work, either matay ka o rawon makan mo. Ang sinasabi ng Panginoon sa Sabat, okay, mag-work kayo, work. Pero on the seventh day, kahit hindi kayo mag-work, sagot ko yan. I will supply all your needs. Yun, nililibre ka na nga eh. Nililibre ka ng Panginoon. Yun yung concept.
to demonstrate to you na I'm faithful. Padasin nyo, isa rin yung tagtrabaho ti one day. Isa rin yung tagtrabaho ti one day. Ang kamot ka nga, ang kamot ka nga matay ta one day. So, ayan. Meron transfer of masters. So, ni Jesus, hindi naman, ang alam kasi ng iba, wala na. Buhay hayahay na kay Jesus Christ. Actually, transfer of master. Master pa rin si Jesus Christ. Take my yoke upon you. At dalat na bagkatan. Ngum nalagaan. Panunutan man niya urbon. In pasangol da di niya enti umaarado. Kaya kiti kasla ti bagbagkatan na lang kaya dagsen ti nagdiso nga sangol niya tengged na. Amin nga pwersa mapan kini Kristo. Sumabsabay ka lang. Take my yoke. Hindi niya sinabing, wala nang yoke. Meron pa rin, pero hindi nakakapagod sa Panginoon. So for example, magtrabaho ka pa rin kayo. Your family is your ministry, kaya you go to work. Pero hindi ka nag-iisa yan, I will supply all. Pag wala kang trabaho, Lord, walang trabaho eh. I will give you work. So itid ni Apo Diyos ta, yung ministry nga pamilya, kaya't na nga masustintuan day jay. So, yun. So, ning kararag mo, Lord, awan trabaho. Kararag mo. I-apply mo. Awan na mawawat eh. Awan pa eh. So, ngay suro na mo lang, ko nga, mabuburiburan ka, awan mo ti trabaho. Makatulong nga rod ta panagdanag mo. I-submit mo yung resume, tapos agawid kang tayong kagkape. Ang nga makatulong jay panaka-pressure mo. You learn to trust in the Lord. Alam niya yan. You did your part, you trust in the Lord. So we need to practice that. Hindi madali yun, Hindi madali. Pag may mga hinihit kayong kota, example ni Auntie Laila nga business mind, nasa business world. Pag may hinihit ka, ang kailangan mong isubmit itong katapusan, nandun yung worry. Pero yung question, tawagan dagi yung contacts mo, tawagan amin dagi yung advertise mo, yun lang ang magagawa mo eh. Hindi nakakatulong yung worry mo. Nagawa ko na to. Nagawa ko na, Lord, yung pwedeng gawin. I put it now into your hands. We learn to rest. Saan yung istorya ni Pastor Benny nga pinasakay da di jay kotse, mainanaan. Nagsakay di kotse, susuunan na mulat ta di labba. Parang ganon. So may transfer. May new yoke. A yoke binds together. Partnership, hindi siya vacation. Partnership, may kasama ka na sa ginagawa mo ngayon. Sa trabaho mo, kasama mo ang Diyos. So everything will become lighter. So ayan. So dati bangbangga akti ko akit. No kunada nga by faith manabtuog di makan iji sangom. Dahil ti mindset ti papastor ide. Kasano ngay met ti panagbiag yo by faith kunada. Inya data by faith. Nagrigat kong i-explain data ide. By faith kadwam ni Apo Dios. So kung na ni Pastor Bene, amo nga busalan ti baka nga agiri. Ti trabaho ni Pastor Benny mapanagbay Bible study, araramidin na di trabaho ti pastor. And then ni Apo Dios pasweldoan na through the offerings of the church. So kasi sistema ti kwaidi. So mangangat ti church tayo, at dati system nga nakalatag nga kakasyay. So damo lata di love gift nga mo umay ti papastoryo. So ayan, and that is your love gift. And God is so good. The Lord will bless you for that. So, ayan. Adala tati wait in describe himself gentle and humble. So, the foundation of the finished work, it is finished ko na po Diyos. Ito, Genesis rest builds on God's finished creation. Tapos na yung creation. And then itultuloy dalaang manage. Yun na di jay. So our rest build on Christ's finished redemption. So it is finished, sabi niya. So we go on with life na
kini Apo Dios, saan ka ngagtrabaho tapno may pateg ka? Ipatpateg na ka ni Apo Dios. Di trabaho, pasit ije pan nakadesign mo. We work because we are loved. So, Jesus Himself is our Sabbath. Okay? So, ilipas tayo na makabanog. Ina na. Iti dito nga message, kahit kung i-highlight nga, stress tayo, burn out tayo. These are not badges of honor. Kasi dito nga lubong, pagpalastog na dayta. Habang marikrikutan ka, bayani ka. So, dagitoy, they are scars from war. Stress is, soul mo nga, madududog. So, non-stop day tayo. So, nga maurnungan tayo ti stress. Ngam ni Apo Dios, saan nga kaslakin ni Parao? Ni Apo Dios, kayat na ngagtrabaho ka, nga daan ragsak. Sa iso na, naragsak, ijay pa nag-create na. Ag-post iso na, and satisfied ijay trabaho na. So, build, ijay, kasjay mo't kumakan niya tayo. Salamat lang ni Jesus Christ. So, it's not a badge of honor yung stress natin. God is not like Parao. He is gracious, loving, and His yoke is light. So, Jesus sees you. Nakikita ka ng Panginoon. Nakikita ka ng Panginoon. Hindi niya kinokondem yung exhaustion mo. Actually, ini-invite niya. Kaya ako na, pagod ka na ba? O, kung na ni Kararag ni Auntie Sonia, nabanuga ko na po. Hindi ko na-realize na, hindi ko na testimony na. And she felt the rest of the Lord. So when we are tired, we go to the Lord. We go to the Lord. You will find rest for your souls. Kung na dijay. Okay? So, sige, mag-application tayo para tapos na. Rename your master. I-identify mo, what are you chasing? Na-realize ko na ang chini-chase ko, magandang kinabukasan. Mas maganda kaysa sa kasalukuyan. Pero kini Kristo, kini Apo Dios, that is assured. Just do what He is asking you to do. Do what you can do today. Of course, saving for the future is part of that. But do not put the present in the future. Tayo bagbagak kinidandan. Hanggang all in the future, tayo budget nga para tata present. That is for the present. Let the extra go to the future. So identify what you are truly chasing. So, assure da kiniapo Dios nga ti sitwasyon tata, iya masakbayan, may mayat tumanan. Name the false master. Is it career, money, or approval? And in prayer, break its authority. Hindi matatapos ito. Hindi matatapos ito. I need to sleep. Ako kayo, oray sermon, dangay-dagi time nga ako mabuo-buo di sermon. Lord, alaunan. Ang ko mabuo-buo. Mawatan ni Manong Dexter dayta. Hindi mo madikmaala di flow na. Iturog ko pa lang. Enough. Nangamong no bigat. Kariingak no bigat, review, ni nagmayamot ng ti flow na. Naadal ko day dyan. Nung kung maala ti flow na, mawata ko nga ti bagbagan ni Apo Diyos, kapay maturog. Kapay maturog. Matay-dayaw ni Apo Diyos. Declare, Jesus is my Lord, my worth is in Him. So yan. Pangalawa, restore the evening post. Restore the evening post. O, sa akin na kaya hindi evening post kasi evening yung work ko. Pero ang post ko afternoon. Oh, no, 2 to 3 o'clock, mga ganon, hanggang kwan. Snooze. Put your phone in another room kung kaya mo. Kakayanin kaya yan. Kasi pag in-off mo yan, mamaya in-on mo.
Sa akin, nag-automatic siya na pupunta siya sa rest, bed. May logo na bed yan. Hindi papasok ang mga messages, mga ganon. So, resist scrolling, skimming, planning. Hindi madali ito. Hindi madali ito. Release the day to God in prayer and then whisper, this day is done, you hold the world, not me. Tapos na, Lord. Lord, hindi ko kakayanin ito. I need to rest. Tulungan nak nga bigat apo. Maturog ako na po. Ringak lang ang nasapan. So, parang ganun. I'm trying to develop that. Pag hindi ko kakayanin, just sleep and then wake up early. So, ayan. And then last, keep a Sabbath pose. It does not need to be Sunday. Pero most likely sa inyo, Sunday. So, gawin mong Sabbath mo yung Sunday. You come here in morning and then worship. And then you sit down this afternoon, drink your coffee, think, prepare for tomorrow, do not mourn for tomorrow. Lunes man no bigatin. Amo yun yung pagpakayo, Lunes man no bigatin. Kasjay ti pastor ti Sabado. Domingo man no bigatin. My Sabbath is Monday. So, carve out a day, or kahit half day lang this week. Cease from work, commerce, or whatever, anxiety. Worship, play, eat with others, walk in nature. Dumadaming nagja-jogging sa lamot, napapansin ko. Makasalida yung traffic no ah. At dapat wirang tayo, kadidoy da babati pag na madung parto lang at aday to'y. At dangaron ti pag naanji igid ti rangtay ka. Remind yourself, Jesus finished the work. I am stepping into His rest. Learn to pause kung naman takaabay mo. Hallelujah. So, this is not legalism, this is liberation. Kaya't ni Apo Diyos nga may nanaan tayo and we need to learn this. We will become happier people. We will become more productive people. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, dahito i-message tayo, madaydayaw ni Apo Diyos, adalan tayo no kasano ti aginana. Ay, dagita taga CWC, dagita tikwa. Anda may stress dagita. Nadan. Papiknik-piknik dalang. Kunala. Madaydayaw ni Apo Diyos. Let us find our rest in the Lord. Hallelujah. Thank you, Pastor. Nagpintas nga message. Very relevant ngayon, di po ba? So, ang gagawin natin, after hearing the word, let's go home later and evaluate ourselves. If we are slaves to, sabi nga ni Pastor, the modern Egypt. Or, we are wonderful workers of God with benefits. Di po ba? So, if we are slaves to the modern Egypt, let's take the shackles of our feet and rest in the presence of the Lord. Okay, so it's time for us to worship the Lord through the giving of tithes and offerings. Dito po. And on this side is yung special offerings. But before that, may I ask Sister Ivy for the offertory prayer. And afterwards, may I ask Pastora Bing to close our service for today. Thank you po, Pastor, for that message. Rest. And I think may kulang na info dun sa May 1 na Family Day ng MCWC. So, I would be announcing na lang po yung sa mga details. So, ang ating Family Day, May 1, doon po sa FNJ Resort sa Lawig. Kanila Ma'am Juliet po. And Balatong. And yung time po is 9 a.m. po, kita-kita po doon sa Lawig, May 1. Iyan po. Tapos yung mga wala pong sasakyan, pwede pong mag-antay doon sa Hapid waiting shed. So for other concerns or details, meron naman po tayong CWC chat group sa Messenger.
Yung mga ibang concerns, pwede po nating erase doon. Okay? And so, may I ask for everyone to stand up for our offertory prayer. Lord, our Heavenly Father, we thank you po for the message that you have reached out to us. We thank you, Lord, that you have reminded us the gift of rest, the gift of pausing with this maingay pong mundo, masyado pong busy mundo. And we thank you that you are the one who gives us the rest that we need. May you continuously minister to us so that we would be empowering also other people through you, through us, O Lord. And Lord, we ask that you would be the one to continuously engage us and give us the unwavering heart to seek you always, Lord. And that you would give us a still heart, a resting heart, a body who knows to worship you, O Lord. Thank you for all the things that you have given to us. We praise you, O Lord, and may you be the one to help us, to teach us to be gracious as well, O Lord. And Lord, as we give our tithes and offering to you, may you be the one to bless our work, bless our businesses, bless the things that would give us financial provision. May you be the one to remind us that you are still the source of everything that we have, and we are just giving a portion back to you, which is a way to advance your kingdom, O Lord. This we ask in Jesus' name, amen. Smile as you give po. Daydayawon da ka, itikin na imbag ken kinamanagayat mo kada kami, amami nga nainlangitan. Pudno nga nanak na kami, nga ijay pay laeng panunot mo sakbay nga pinaraswan ti tao. Pinadamon dagiti suamin nga da, katwapoin mo dilwan na kami. No kasano, Apo, ngagbiag kami, Apo Diyos, kas mayan nurot kadagiti planom kan pagayatam. Apo, uray pay, kadagiti Apo Diyos ti mami, Apo, dagiti blueprint ti panagbiag kan panagserbi mi.
Iti pananganurot mi kadagiti daldalan mo inted mo amin kadagiti sasaom. Ket itangal daw apo intugod na kami. Iti apag umiso nga addang ti panagserbi. Nupay ti lubong mi apo. Kaslawa po Diyos, kamakamakamon mi amin iti uras ket kaslakurang ti uras kayarigan na. Nga mapo, agyaman kami, tainted mo tinadyusan, nga panakaawat kada kami ti daytoy, nga aldaw nga panagdaydayaw. Kayat mo nga anak na kami kas imahi, nga nangi talkam tinadyusan nga kinasirip. Apo, agyaman kami. Taapo Diyos patpatanuron na kami, ijay disenyo nga kayat mo, tapno agriplikar kami, Apo Diyos. Iti dayag, Apo, nga nagloryaan ti pamilya mi, kanuuray pay, Apo Diyos, ti komunidad mi. Apo, agmudo kami ti daytoy nga servisyo, nga mo, Apo, ti puso mo'y pinunom, ti kinamanagyaman. Katuwa po, agsisina kami, nga maamit mi, Apo. Iti pamindisyon mo, kan patuloy, Apo, nga panang protektar mo. Apo, iring pasmi, daytoy manen nga lawas, nga Apo na balegi, Apo, ta si katikadwami, katuwa po Diyos, may daydayaw ka, kadagiti amin manen, Apo, nga balegi nga ipaay mo. Nga rod, ti daytoy nga kanituwa po Diyos, ti ayat mo, may punulaeng kadagiti puspuso mi, kanuwa po iti biyag, ti panagkarkararag ni Apo Isus, kanti panakiadada ti Santo nga Spiritum, Apo Diyos, dagito nga talo nga persona, iti maysa nga Dios, Apo, isu ti mangitugod kada kami tinabalegi nga lawas. Dagito iti kararag mi, tinagan ni Apo Isus. Kunatayo ti amen. Awanti pumanaw, nga saan na nalamano ta kaabay na. Yay kasaruno na. Ama amin tayo, ginalamano, ti may sakit. God bless you. Don't forget.